awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trumpeta. Ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid. At lumitaw ang napakakapal na balang
tulad ng paglaganap ng liwanag sa kapundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo
ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo ang panganib. Sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, Biyernes, araw ng debosyon sa Panginoong Hesus Nazareno. Palakpakan natin, papurihan ang ating mahal na pong Hesus Nazareno. Araw ngayon ng mga deboto na patuloy na umaasa. Mga debotong patuloy na naniniwala na isang araw, ang Panginoong Hesus Nazareno ang magpapagaling, magpapaginhawa, mag-aayos, magpapalaya, at magliligtas ng buhay niya. Amen. Ang Biyernes para sa ating mga deboto, napakahalaga. Kaya nga magtataka yung mga tao, bakit kapag Biyernes, laging puno ang simbahan ng Quiapo? Sapagkat ito ay pinupuno ng mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Poong Hesus Nazareno. Mga kapatid, nitong nagdaang 2 linggo, kaya wala ho ako. Ako po ay nagpunta sa gitnang silangan sa UAE para magbigay ng retreat sa mga kababayan nating Pilipino sa 3 simbahan, sa Musafa, sa Al Ruiz, at sa Abu Dhabi. Alam nyo, napatunayan ko talagang hindi lang talino, hindi lang talento ang nagbibigay ng pagkilala sa mga Pilipino sa buong mundo. Saan pa nakikilala ang mga Pilipino? Sa isang pananampalatayang Kristiyano. Libo-libong mga Pilipino ang nakiisa sa kanilang taunang tinatawag na Misyong Pilipino. Pagtitipon ito ng mga Pilipinong Kristiyano-Katoliko. Alam nyo, kahit malalayo ang kanilang bahay, nakakatuwa nga, meron silang libreng sakay para doon sa mga malalayo ang bahay. Libre. Pero kahanga-hanga itong ating mga naglilingkod dito sa Quiapo, itong mga volunteers natin, marami sa kanila, kagaya ninyo, pero kailangan nilang pumunta ng mas maaga, nakatira rin sila sa malalayong lugar. Pwede ho ba pasalamatan natin, palakpakan natin itong ating mga volunteers dito sa simbahan ng Quiapo. Malalayo rin ang lugar nila. At yung mga Pilipino doon sa UAE, kahit nagaling sila sa trabaho, may lumapit sa akin, sabi niya, alam mo Father, nagpaalam ako sa amo ko. Buti pinayagan ako. Kasi gabi yung aming retreat, 8 o'clock, 7:30. At kahit mainit
ang panahon, nagbigay sila, hindi naghanap, nagbigay sila ng oras para sa Panginoon. Ganyan din tayong mga deboto. Nagbibigay kayo ng oras. Huwag kayong maghanap ng oras. Nakakalungkot minsan, tayong mga Kristiyano o tayong mga nandito sa isang Kristiyanong bansa. Dito sa bansa natin, kabi-kabila ang simbahan at mga kapilya. Paano pa nga ba tayo nagbibigay, hindi naghahanap ng oras para sa Diyos? Kung babalikan po natin ang unang pagbasa natin ngayon, kung uunawain nating mabuti ang aklat ni Propeta Joel, alam nyo, ito ay isang babala tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Ito ay isang paalala para sa sasapitin ng isang bansa, ng isang bayan, ng mga taong hindi na kumikilala at sumusunod sa Diyos. Dapat ba tayong matakot? Siguro. Kung kailangan, para matigil na ang pag-iisip natin ng masama, para bang nasabihan ka na ba kung minsan, alam mo ikaw, wala ka ng kinakatakutan. May mga tao tayong tingin natin, itong taong to wala nang kinakatakutan. Pag naririnig natin ang mga ganitong babala, dapat ba tayong matakot? Siguro kung kailangan. Grabe ka kasi gumawa ng kasalanan. Grabe ka makipag-agawan. Grabe tayo mag-away-away. Para saan? Sa mga bagay na iiwan din natin sa mundo. Akala mo wala kang katapusan eh. Wala ka ng takot. Garapal ka na gumawa ng kasamaan. Kaya kung matatakot din tayo para mahinto na yung iniisip nating masama, para mahinto na yung ginagawa nating mali, mabuti pa nga. Pero para sa isang tunay na Kristiyano at deboto, ang mga babala katulad nito ay hindi dapat magpanginig, magpahina at sumira ng kalooban natin, kundi magpaalala, magbigay ng pag-asa na bago pa mangyari ang paghuhukom, ang pagtatapos, pakinggan ninyo, nandito ka pa rin. Binibigyan ka pa rin ng oras ng Diyos para magbago. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinaniniwalaan natin, sa mga kinakatakutan natin, sa mga mas inuuna at sinasamba natin sa mundo. Katulad ng mga nakaharap ni Kristo sa ating ebanghelyo. Mag-ingat tayo sa mga bagay, sa mga tao sa mundo na pilit papalitan ang Diyos sa buhay mo. Dahil sa mas nagiging mukha ka ng luho, mukha ka ng kapangyarihan, mukha ka ng kasikatan, mukha ka ng makamundo, hanggang makalimutan mong mabuti kang tao. Yan ang gagawin ng demonyo. Sisiraan ng Diyos sa atin. Hanggang ikaw, masiraan ka na rin ng kabutihan. Kaya habang may oras pa, check your team. Para kanino ka pa rin? Para kanino pa rin ang oras at lakas na meron ka sa buhay ngayon? Sa yaman, sa kapangyarihan ng mundo, o sa kaligtasan at kapangyarihan ni Kristo? Pumili ka. Huwag kang maging uto-uto, gaya-gaya lang sa pinipili ng iba. Alam nyo, kahapon sa ating feeding program, ika-30 ay Thursday feeding program na ng Quiapo. Natuwa po ako dun sa, alam nyo kahapon kung ilan sila, 407.
Hindi na bumababa sa 400 dahil sa mga tulong na binibigay din po ninyo. Natuwa ako doon sa komento ng isang sponsor volunteer. Sabi niya sa akin, Father, nakakatuwa naman. Ang galing nila, marunong silang sumunod. Hindi sila maggulo. Sa totoo lang po mga kapatid, minsan kapag pinagsasabihan ko, kapag napapagalitan ko po sila, dahil mukhang nasanay sila sa isang maling bagay, nakukonsensya ako. Bakit parang ang sama ko? Pero nung nakita kong nandyan pa rin sila, at unti-unting nagbabago na, baka nga hindi ako nagkamali na laging may binibigay na oras ang Diyos sa bawat tao. Kasama sila para magbago. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, tandaan natin, ang magsikap umunawa, ang magsikap magpatawad, ang magsikap magmahal muli sa kapwang nagkakamali, pananagutan at kakayahan natin yan. Pero, ang baguhin ang buhay ng taong nagkakasala, kapangyarihan, trabaho lang ng Diyos yan. Walang nakakaalam, walang makapagsasabi kung kailan tayo pwedeng maparusahan. Pero habang nabubuhay pa tayo, pwede tayong magsikap na wag maparusahan. Kung titigilan natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kung dadagdagan natin ang lahat ng uri ng kabutihan. Huwag kang maghanap ng oras. Magbigay ka ng oras para magbago at maging mabuting tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mga mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan sa krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapang tiniis ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang tulungan tayo ng mahal na Birheng Ina ng Hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa nang sa gayoy makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin sa gitnang silangan na nakatira at nagtatrabaho, lalong-lalo na ang mga nasa Israel na naiipit sa gulo at digmaan. Matigil nawa ang kaguluhan na ito at mailigtas sila, lalong-lalo na ang mga bata, ang mga babae at ang mga matatanda. Ipagdasal pa rin natin ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw at ang mga bilanggo at mga katutubo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay at ang mga namatay dahil sa gera, lalo na sa Israel. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bilang isang deboto, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat.
Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, poong Jesus Nazareno, ipunin niyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, lalayo sa lahat ng masama, kaawaan po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo
Sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasabay po ng aming pasasalamat sa inyong pagsisimba ay ang aming walang sawang pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong ay maaari nyo pa rin pong ibigay sa ating parish finance office, sa ating pong opisina. At yung pong mga material na tulong, katulad ng bigas, dilata noodles, kape, malinis na tubig at sabon, ay sa ating pong Benedict Building, kung saan nandun ang ating SSDM, Social Service at Relief Offices. Kahit wala pong bagyo kalamidad, sa tulong ng inyong kabutihan, napapawi rin natin ang pangangailangan ng mga kapatid nating higit na nangangailangan. Kahit may mga sarili-sarili kayong pangangailangan, ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain, ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.